At samantala, alamin na natin ang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na oras mula kay Jessie Basco na nasa Pag-asa DOST. Magandang umaga, Pilipinas, live mula sa Pag-asa DOST at alamin na po natin ang latest sa lagay ng panahon. Unahin na muna natin yung binabantayan po nating low pressure area. Yan po ay nasa labas pa rin ng ating area of responsibility at nasa layo po yung 1,850 kilometers. Silangan po yan ng Luzon. Ayon kay Pag-asa Weather Forecaster Glyza Esculiar, posible itong pumasok Friday ng madaling araw. At sa pagpasok naman ito, inaasahan na magiging movement po ito ay west-northwest. Wala naman po tayong dapat ikabahala dahil mababa ang tsansa na ma-develop ito sa pagiging isang bagyo. Samantala, sa loob po ng bansa natin, tanging southwest monsoon lamang o hanging habagat ang nakakaapekto po dito yan sa may extreme northern Luzon. Kaya naman po, magdudulot yan ng occasional rains o yung panakanakang pag-ulan dyan po sa Batanes kasama ang Calayan, gaganon din ang Babuyan Group of Islands. Samantala, dito po sa atin sa Metro Manila kasama po ang Visayas at Mindanao, tayo po ay makakaranas ng fair weather conditions sa mga susunod na oras, liban na lamang po sa mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. At sa aming pagbabalik, alamin natin ano-ano nga ba ang mga factors bago mabuo ang isang bagyo. Yan makalipas ang isang paalala. At ngayon na may binabantayan tayong low pressure area, dapat alam din natin paano nga ba nabubuo ang isang tropical cyclone o bagyo. Kapag ang sea surface temperature po natin ay mas mataas sa 26.5 degrees Celsius, yan po yung init ng ibabaw ng karagatan. Yan po ay isang factors para mabuo ang isang bagyo. Kasama rin po dito ang mga fully developed low pressure area. Kailangan din po meron tayong rapid cooling with height o yung pabilis na paglamig ng temperatura natin sa ating atmosphere. Ganun din po ang high humidity up to 5 kilometers above the surface o yan po yung moisture in the air. Dapat din po meron tayong weak vertical wind shear o ito yung pagkapantay-pantay ng hangin para hindi masira yung mga kaulapan na nabubuo nga na mga moisture in the air. At syempre, dapat din po ay sufficient latitude o above 5 degrees from the equator or meron tayo nga sufficient latitude nga po. So, yan po yung mga factors na kailangan o bago mabuo ang isang bagyo. Ngayon nga, medyo mainit yung nararanasan nating panahon, no? Paglilinaw lamang po ni Pag-asa Weather Forecaster Glyza Esculiar, wala pa po tayo sa monsoon break. Nagkataon po na ang monsoon break po, ibig sabihin po ng monsoon break, kapag may presence po ng high pressure area na nakakaapekto sa bansa natin. At yung southwest monsoon natin o yung hanging habagat ay dito lamang sa may western section ng Luzon, sa upper part, dyan lamang umiiral, doon po natin masasabi na meron tayong monsoon break. Pero sa pagkakataong ito, kung makikita nyo po, apektado rin ng southwest monsoon ang Visayas at Luzon. Pero sa pagkakataon ko ito, no, mahina o medyo mahina yung pag-iral ng hanging habagat, kaya naman hindi tayo nakakaranas ng mga pag-ulan. At tanging nakakaranas lamang ng occasional rains o yung panakanakang pag-ulan ay ang extreme northern Luzon. So ano nga ba ang weak monsoon? Ito po yung mga factors, no? Ang weak monsoon po yan yung moderate to strong southwest monsoon. Dapat din po northern part lamang ng ating bansa ang apektado nito. At syempre po, nagdudulot nga ito ng mga occasional rains, gaya nga po ng nararanasan dyan sa Batanes, Calayan, at ganun din sa Babuyan Group of Islands. Ang weak monsoon din po, nagdudulot din yan ng light to moderate rains at rain showers at syempre po, sa other areas ng bansa natin, kahit po sa Visayas at Mindanao, posible po na makaranas tayo ng mga localized rain showers and thunderstorms. At kasama rin din po ng weak monsoon yung mga isolated rains na madalas po nating maranasan sa hapon o gabi. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa DOST. Manatiling nakatutok sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po ang inyong nakasama, ang inyong weather body Jessie Basco na nagsasabing walang dadaig sa taong may alam at laging handa. Magandang umaga. Maraming salamat sa iyo, Jessie Basco, nag-uulat mula sa Pag-asa DOST.